Samantala sa nakaraang video natin ay nagtapos tayo sa kwento sa proseso ng recruitment ng ating bida. Nalaman rin natin na maraming espiya ang lihim na sumali sa puwersa ng Dimitri mula sa iba't ibang bansa upang matuklasan ang tunay na sikreto nito. Ibinunyag din kung gaano kalakas ang emperador ng Kronos na si Alexander na may kakayahang wasakin ang isang buong bansa sa isang iglap gamit lamang ang kanyang mahika. Matapos iyon ay patuloy niyang ipinagyayabang na siya ang orihinal na nag-imbento ng aura sa mundo. Ngunit nagbago ang kanyang reaksyon nang makatanggap siya ng sulat mula sa ating bida kaugnay ng swordsmanship exhibition. Sinasabi rito na mali ang pinagmulan ng teknik ng pagpapalabas ng aura na binuo ni Alexander, ang emperador ng Kronos. Dahil dito ay kailangang muling tukuyin ang sistema ng aura at mag-anunsyo ng bagong direksyon para sa pagsasanay ng swordsmanship. Kaya naman ay isang pagtitipon ang inihanda para sa mahalagang kaganapang ito. Pakiusap sa lahat na dumalo at maging bahagi ng makasaysayang sandaling ito. Ang aura ay naging kabaligtaran ni Alexander na sumasalamin ito sa kanyang kapalaluan at kayabangan. Dahil kung hindi lamang siya naging makasarili at mangmang o kung natutunan niya ng tama ang tunay na sining ng martial arts ay marahil ay naunawaan niya ang tunay na diwa nito. Dahil doon ay maaaring lubos na nagbago ang buhay ni Alexander sa kasalukuyan. Tinanong niya ang ating bida kung tunay ba siyang naniniwala na ang mga nagawa niya ay napakaliit at walang halaga at kung paano niya nagawang sabihin na ang mga iyon ay mali mula pa sa mismong pundasyon. Dahil doon ay napuno si Alexander ng labis na galit, selos, at matinding pagmamataas. Ang damdaming bumabalot sa kanya ay napakalakas na isang emosyon na hindi niya kayang ipaliwanag. Kaya napagdesisyonan niyang imulat ng malapad ang kanyang mga mata at pagmasdan ng mabuti ang ipinapakita ng ating bida. Samantala, sa samahan ng swordsmanship ng kontinente ng Salamander, nag-usap-usap sila dahil naglakas loob si Roman Dimitri na questionin ang mga nagawa nila at tanggihan ang mga nagawa ng kanilang kamahalan na si Emperador Alexander, at nagpadala pa siya ng paanyaya para sa isang presentasyon ng swordsmanship na para bang inaapi sila. Makikita na galit ang mga tao at iniisip kung ano ang iniisip ng ating bida kung bakit pa siya magsasagawa ng ganoong presentasyon. Sinabi ng isang lalaki na totoo na direktang hamon ito sa lahat ng mga aura swordsman. Sinabi ni Segrel, ang pinuno ng Swordsmanship Association. Sinabi niya na tinatanggihan ni Roman Dimitri ang mismong pag-iral ng aura. Dagdag niya pa kung mananahimik lang sila at ipagwawalang bahala ang pag-uugaling ito ay mawawala balang araw ang lugar ng Swordsmanship Association. Kaya kailangan nilang dumalo ng personal at kung may kahit isang bahid ng kamalian sa kanyang presentasyon. At seryoso niyang sinabi na dapat nilang wasakin ang reputasyon ng ating bida na naglakas loob magsalita ng mga kalokohan. Sinasabi dito na hindi lang ang Swordsmanship Association, halos lahat ng bansa maliban sa Dimitri ay nag-alinlangan. Sinabi ni Count Conrad sa ating bida ang balita tungkol sa presentasyon ng swordsmanship ay nagdulot ng ingay sa buong kontinente. Dagdag niya pa tinanong niya ito kung kailangan pa ba nilang manghikayat ng sinuman. Dahil maaaring may mga mahalagang teknik o sikreto na aksidenteng mabunyag nila, at maaari yung maging delikado para sa kanila. Sang-ayon rin si Captain Jonathan dahil ang teknik na natatangi lamang sa Dimitri ay hindi dapat ibahagi sa iba. Sa dating buhay ng ating bida, nakilala niya si Namgang Jinchian, na minsang pinuri bilang pinakadakilang henyo sa kasaysayan ng angkan ng Namgang, ay nasaksihan niya ang pagbagsak ng makatarungang mundo ng Merm. Dahil ang mga martial art ng demonic cult ay walang espesyal dahil ang kakaiba lamang ay si Baek Jung-hyuk mismo. Sinasabi dito ang espada ng angkan ng Namgang na dati ipinagmamalaki bilang pinakamahusay ay sinira lang ni Baek Jung-hyuk. Ang tanawing ipinakita ni Baek Jung-hyuk noong araw na iyon ay malalim na nakaukit sa isipan ni Namgang Jinchian. Kaya sinimulan ni Namgang na kilalanin ang kanyang kaaway at kilalanin ang kanyang sarili upang hindi siya kailanman matatalo. Ninais niyang lubusang maunawaan ang demonic cult sa pamamagitan ng pagmaster ng mga sining martial na bumubuo sa pundasyon ng Heavenly Demon na si Baek Jung-hyuk. Inakala niyang maaari rin siyang umangat sa parehong antas ng pag-unlad sa pamamagitan ng pag-aaral. Samantalang lumipas ang 1 taon at 2 taon ay patuloy pa rin siya sa pagsasanay. Nang dumaan ang pagsasanay, sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang kanyang natutunan. Dahil ang mga martial art ng demonic cult ay walang espesyal, dahil ang kakaiba lamang ay si Baek Jung-hyuk mismo. Nang nalaman ni Namgang na ibubunyag ni Baek Jung-hyuk ang martial art, tinanong niya agad ito kung bakit niya inihayag ang mga teknik ng Merm. Dahil 10 taon, kahit na nagsumikap siya ng 10 taon para i-master ang demonic art ay hindi niya man lang naabot ang dulo ng kanyang mga daliri.
Kaya tinanong niya ang ating bida kung nais niya bang mapagtanto ang mga katulad niya at malugmok sa kawalan ng pag-asa. Sumang-ayon naman ang ating bida dahil iyon talaga ang nais niya. Dagdag niya pa na habang lumilipas ang panahon ay kumukupas ang alaala ng pagkatalo. Ang mga nakakalimot sa araw na iyon ay muling magtatanim ng galit laban sa Heavenly Demon Divine Cult. Kaya nais niyang pag-aralan nila ang mga martial art ng demonic cult at mismong maranasan kung gaano kalaki ang kanilang mga nagawa. Paalala niya pa na kailangan nilang tandaan ang kawalang pag-asa na iyon, dahil kung wala silang lakas ng loob na malampasan ang pag-asang iyon. Sinabi niya na yumuko siya at ibinaba niya ang kanyang ulo, sapagkat higit sa lahat sa mundong ng martial art ang nakatindig lamang ang Heavenly Demon. At tanggapin niya ang katotohanan siya ang Heavenly Demon na si Baek Jung-hyuk ay umiiral. Pagkatapos noon ay hanggang sa araw ng kanyang kamatayan ay walang sinuman sa mundo ng martial arts ang nang-ahas na mag-aklas muli. Sinabi ng ating bida na ang nais niyang ihayag sa kanila sa pamamagitan ng presentasyon ng swordsmanship ay ang mga pangunahing prinsipyo lamang. Dahil muling tutukayan niya ang aura, at kukunin ang katanyagan na itinayo ni Alexander, at pagkatapos ay iuukit niya sa pahina ng kasaysayan ang pangalan ng Dimitri sa libro ng kasaysayan, dahil hindi sila kailanman malalampasan ng mga kalaban sapagkat ang iba ay may kaunting kaalaman lamang samantalang ang buong katotohanan ay nasa kamay ng mga Dimitri. Kaya sinabi niya sa mga kasamahan niya na huwag silang matakot na ihayag ito dahil sa pamamagitan ng paghayag nito ay lilikha sila ng isang ganap na bagong era. Samantala ilang araw ang lumipas, sinasabi ng mga tao na hindi nila talaga maunawaan ang mga intensyon ng ating bida sa presentasyon na ito. Sinabi ng hari ng Umberto na si King Drake kung nakabuo siya ng mga teknik na higit na mas mataas kaysa sa kasalukuyang sistema, inisip niya kung bakit niya pa iimbitahan maging ang imperyo ng Kronos upang saksihan ito. Tumugon naman si Prince Edwin at tingin niya ay marahil ay naniniwala si Lord Roman na ang bagong sistema ng aura ay isang kaalamang nararapat ibahagi sa iba. Tinanong naman ni King Drake kung ano ang ibig niyang sabihan dyan. Sinabi ni Prince Edwin na si Lord Roman ay ipinanganak na may likas na kakayahan, ugali, at presensya ng isang pinunong mananakop. Dahil sa pamamagitan ng presentasyong na ito ay makukuha ni Lord Roman ang pagkilala bilang unang tagapagpasimula ng aura mula kay Alexander. Dahil magbabago ang tingin ng lahat sa Dimitri, hindi na ito ituturing na simpleng lugar sa hangganan ng kaharian ng Cairo, kundi isang dakilang lupain na pinagmulan ng taong muling nagbukas ng bagong kaalaman tungkol sa sistema ng aura. Sa kabilang eksena ay inanunsyo ng isang knight sa mga bisita na paparating na si Lord Roman Dimitri. Makikita ang ating bida na mag-isa patungo sa harapan upang ibunyag niya ang kanyang nalalaman. Sinabi niya sa mga taga-Kronos na ang paraan ni Alexander sa pagpapalabas ng aura ay mali, dahil ayon sa kanya kapag pinalabas ang mana, ang enerhiya sa loob ng katawan at ang puwersang bunga ng pagsabog nito ay makagagawa ng napakalakas na aura. Ngunit sinabi niya na ito ay isang paraan na hindi gaanong epektibo, dahil ang magulong pagdaloy ng mana ay nangangahulugang pabigla-biglang pagpapakawala, kaya't natural lamang na ang ganitong walang kontrol na paggamit ay hindi magiging epektibo. Kaya tinanong ng ating bida sa kanya kung bakit hindi nila kailanman kinwestiyon ang kanyang paraan. Kaya tinanong niya sa kanila kung dahil ba si Alexander ang unang tagapagpasimula ng aura, at dahil ba ito ang sistemang sinusunod ng lahat na tila ito ang katotohanan. Sa kabilang banda ay naiinis si Segrel dahil binababa ng ating bida ang karangalan ng kanilang lord na si Alexander. Pinaalam ng ating bida na ang aura at mahika ay walang pagkakaiba. At ang mahika ay nag-iipon ng mana sa mga bilog, nililinis ito at pagkatapos ay ginagamit upang lumikha ng mga mahikal na kasanayan. Kaya tinanong niya kung bakit hindi nila naisip na ipunan din ang aura na parang isang bilog. Hindi naman maintindihan ni Prince Edwin ang tinutukoy ng ating bida na tretuhin ang aura na parang isang bilog. Makikita na ipapakita ng ating bida sa kanila na hindi padalos-dalos na pagpapalabas ng enerhiya, kundi isang paraan na gumagamit ng imbakan ng enerhiya, ang energy core na tulad ng bilog sa mahika. Dahil sa pamamagitan nito ay depende sa sitwasyon ay maaari niyang gamitin ang mana ng may katumpakan. Napansin ni Segrel na tahimik na umangat ang aura sa espada ng ating bida na isang payapang pagpapalabas ng kapangyarihan. Makikita na pumunta si Roman sa isang malaking gusali upang subukan ang kanyang teknik upang makita nila ito. Sa isang atake pa lang ng ating bida ay makikitang malinaw na nahiwa ang malaking pader ng gusali ng sobrang dali. Pinaliwanag ng ating bida na ang paraan ng pagpapakawala ng mana mula sa imbakan ay tinatawag na mahika.
Pagkatapos noon ay seryoso siyang nakatingin sa mga bato, at pagkatapos ay mabilis niyang pinagpipira-piraso ang mga ito sa maliliit na bahagi. Makikita naman sa mga mukha ng mga pinuno ng Swordsmanship Association, pati kina Prince Edwin at King Drake na hindi sila makapaniwala sa ipinakita ng ating bida. Pinaalam naman ni Roman na ang tawag niya sa pagpapalabas ng mana mula sa Energy Core ay ang sining ng martial art. Sinasabi dito na ang kapangyarihan ng sining ng martial art ay nagmumula sa Energy Core. Dahil kahit gaano pa itanggi o talikuran ng iba ang katotohanan ay nagsimula na ang revolusyon ng swordsmanship na magpapabagsak sa lumang sistema nito. Tinanong ng ating bida ang mga miyembro ng Swordsmanship Alliance kung maaari na silang magtanong tungkol sa kanyang presentasyon. Makikita naman sa kabilang lugar na may nagtaas ng kamay at nagpakilala siya bilang si Sergey, ang Pangulo ng Swordsmanship Association. Dagdag pa niya na ang teorya ng ating bida kanina ay kahanga-hanga, dahil ang paggamit ng Energy Core bilang imbakan ng mana ay tulad ng ginagawa ng mga mages ay isang magandang ideya. Gayunpaman ay sinabi rin niya na may ilang praktikal na suliranin sa presentasyon ng ating bida. Tinanong niya kung paano eksaktong balak nitong kontrolin ang malayang pagdaloy ng mana papunta sa Energy Core at mapanatili ito roon. Dagdag pa niya na kahit ang mga circles na naglalaman ng enerhiya sa puso na puno ng sigla ay matagal pa bago umaktibo, kaya sinabi niya na hindi ito akma sa swordsmanship. Pagkatapos noon ay nilait niya ang ating bida at sinabi na kung hindi nito kayang lutasin ang mga problemang ito, ang teorya niya ay isa lamang kathang-isip. Tumugon naman ang ating bida sa tanong ni Sergey at sinabi niyang masasagot ito kung iisipin kung bakit niya pinili ang Energy Core bilang imbakan ng mana sa simula pa lamang. Dahil habang umiikot ang mana sa katawan ay may mga bahagi kung saan ito pansamantalang humihinto o nag-iipon. Una ang sinabi niya na ang Upper Energy Core ay ang utak, ang pangalawa ay ang Middle Energy Core na matatagpuan sa kanilang puso, at pangatlo ay ang Lower Energy Core na nasa ibaba ng pusod. Makikita na nagpalabas ng aura ang ating bida at ipinaliwanag niya na ang Upper at Middle Energy Core ay karaniwang hindi angkop bilang imbakan ng mana. Ngunit iba ang Lower Energy Core dito. Sinabi niya sa mga manunood na nais niyang ibahagi ang mga resulta ng kanyang eksperimento tungkol sa katatagan ng mana na nakaimbak sa mababang Energy Core. Galit na tinanong ng matandang si Sergey kung sa halip na ideklarang ganap na mali ito, sinabi niya kung hindi ba mas mainam na pagsamahin ito sa teknik ni Lord Alexander upang mapalakas pa ang puwersang aura nito. Dahil kung magtutulungan ang dalawang pamamaraan ay maaaring magkaroon sila ng positibong resulta. Seryosong sinabi ng ating bida na mali ang mismong batayan nila mula pa sa simula sa paggamit ng aura. Dahil kapag nabuo ang Energy Core ang mana ay ganap na sumusunod sa kontrol nito. Kaya kahit walang padalos-dalos na pagpapakawala ay maaari pa rin siyang gumamit ng makapangyarihang aura. Dahil hindi tulad ng mga mages na kailangang pakawalan palabas ang mana, ang mga mandirigma ng espada ay kailangang paikotin ito sa buong katawan, kaya kinakailangan nilang mag-imbak ng mas maraming mana. Dagdag niya pa habang sinasabi na iyan ang dahilan kung bakit niya sinasabing mali ang teorya ng emperador nila na si Alexander. Dahil doon ay sumabog sa galit si Sergey at tinanong niya ito kung bakit niya ibinubunyag ang teoryang ito sa lahat at maging ang imperyo ng Kronos na mga kaaway ng Dmitri ay iniimbitahan niya pa. Dagdag niya pa kung wala ba siyang ibang motibo sa likod nito. Napangiti naman ang ating bida nang marinig niya ang sinabi ng matandang si Sergey tungkol sa layunin ng mga Dmitri. Sinagot ng ating bida ang tanong niya na sinabing walang espesyal na dahilan. Dahil paulit-ulit na nagpapadala ang imperyo ng Kronos ng mga especially iya upang nakawin ang mga teknik ng Dmitri. Kaya't inihanda niya na lamang ang kaganapang ito upang hindi na sila mahirapan sa kanilang ginagawa. Dahil sa pamamagitan ng presentasyong ito ay umaasa siya na bawat bansa na kabilang ang Dmitri ay tatanggap sa bagong sistema at higit pang uunlad. Sinasabi dito na di nagtagal ay nagsimulang tumibok ng napakalakas ang puso ni Chris hanggang sa tuluyan na niya itong hindi makontrol nang marinig niya iyon. Samantala sa nakaraan ay tinanong ng ating bida si Chris na sinabing kung habang nararating niya ang antas na iyon ay naitanong na ba niya sa kanyang sarili kung kailanman ay kinwestiyon niya ang kanyang paraan ng pagsasanay. Sa isip ni Chris ay ang nilalang na siyang humahawak sa pinaglilingkuran, anuman ang uso o kalakaran. Isang nilalang na kumikilos ayon sa kanyang paniniwala sa kung ano ang tama. Iyon mismo ang kanyang Lord na buong puso niyang pinaglilingkuran. Kaya kung malalampasan kanya, siya na ang magiging pinakadakila sa buong kontinente. Sinabi ng ating bida sa mga manunood na dito na nagtatapos ang kanyang
kanyang presentasyon tungkol sa paggamit ng Energy Core. Samantala sa ibang eksena, makikita ang emperador ng Kronos na nag-iisip kung ang Energy Core ba talaga ang dapat pag-imbakan ng enerhiya. Kaya kung magagamit niya ang aura tulad ng isang circle ay walang hanggan ang mga posibilidad nito. Sinabi sa kanya noon na ang sining ng martial art ay simple lamang, ito ang daloy ng enerhiya sa loob ng katawan. Kaya ngayon niya lang naisip na talagang kakaiba nga. Dahil ang lalaki na tinawag ang sarili bilang martial artist ay mukhang payak, at bagamat arroganty ang pananalita ni minsan ay hindi niya binanggit ang salitang Energy Core, at pinag-aralan niya ang aura batay sa ideyang iyon na tinuring ng iba bilang walang kwenta. Ngunit dahil malinaw na binanggit ni Roman ang Energy Core at ang sining ng martial art ay iyak na isa siyang nangungunang martial artist mula sa mundo ng Merm. Ngunit iniisip niya kung saang sekta kaya nagmula si Roman sa napakaraming umiiral na grupo. Kung mula ba sa lumang samahan, sa alyansa ng kabutihan o sa Heavenly Demon Cult. Dagdag pa niya na may kakayahan ba ang isang tulad niya na walang ugnayan sa Merm na tuklasin ang tunay na pagkakakilanlan ni Roman. Ngunit napag-isipan din niya na wala rin naman iyong halaga, dahil anuman ang kanyang pinagmulan sa nakaraang buhay, dito sa kontinente ng Salamander ay isa lamang siyang walang saysay na nilalang. Dahil siya ang lumikha ng isang bagay mula sa wala sa mundong ito, at sa tanging piraso ng kaalamang iyon, ipapakita niya ng malinaw kung anong resulta ang kayang idulot nito. Pagkatapos noon ay tinawag niya ang kanyang tapat na alagad na si Mystic upang bigyan ito ng utos. Malamig niyang iniutos na iparating sa mga espiya nila na kasalukuyang nag-i-infiltrate sa Dimitri ang kanyang mga tagubilin. Dahil gamit ang anumang paraan nila ay hahanapin at aalamin nila ang lahat tungkol sa mga sining ng martial art ng Dimitri. Samantala sa ibang lugar ay nagsimula na ang revolusyon ng aura. Sinasabi dito na pinabagsak ng presentasyon ni Roman ang buong kontinente. Nagsimulang magkagulo ang mga tao at nag-isip kung ano ang mangyayari sa mga umiiral na aura swordsman ngayon. Dahil kung tatanggapin nila ang pagbabago ay sila'y mabubuhay, ngunit kung hindi, maaabandona sila. Maging ang rank system ay sasailalim sa malawakang pagbabago dahil sa ipinakitang presentasyon ng ating bida. Kaya sa puntong iyon ay nagsimulang magtaka ang mga tao. Samantala sa isang tavern, gustong malaman ng isang lalaki kung ano ba talaga ang iniisip ng mga Dimitri. Dahil bakit malaya nilang inihahayag ang napakahalagang bagay na ito sa buong kontinente. Nagsalita naman si Lucas at sinabi na ang malinaw ngayon ay ang balanse ng kapangyarihan ay maglilipat ng malaki pabor sa Dimitri. Dahil doon ay nagkaisa ang mga tao na kung ayaw nilang maungusan ng panahon ay dapat silang pumunta sa Dimitri. Sinasabi dito na ang duke ng Dimitri ay hindi na itinuturing na isang hanggahang estado, kundi tinawag na banal na lupain ng mga swordsman. Ang dalawang makapangyarihang puwersa, ang magkapantay na haligi ng kontinente, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ay naging tatluhang pakikibaka at nagsimulang umusbong ang mga bitik. Samantala sa ibang eksena ay makikita ang isang lalaking espiya ng Kronos na nagtatago sa gilid ng bahay dahil tinatawagan siya ng imperyo. Siya si Scott, ang espiya ng imperyo ng Kronos. Nabalitaan niya na kailangan nilang magnakaw ng impormasyon tungkol sa mga sining ng martial art ng Dimitri. Iniisip niya kung tama bang isagawa ang misyon sa ilalim ng kautusan ng Kronos sa ganitong sitwasyon. Dahil si Roman Dimitri ay umiiral lampas sa karaniwang pangunawa nila, hindi lamang niya binaliwala ang presensya ng mga espiya kundi inihayag pa niya ang impormasyong sinusubukan nilang kunin. Sa ngayon ay mananatili muna siya sa Dimitri at babantayan ang sitwasyon. Ngunit kung tunay na ang Dimitri ay isang bansa na may kapangyarihang pabagsakin ang imperyo ng Kronos at sila ay makukumbinsi, ililigtas niya ang kanyang pamilya mula sa imperyo ng Kronos. Kaya kailangan nilang maghanap ng paraan upang ma-evacuate sila roon. Samantala sa ibang eksena ay binati ni Chris ang mga bagong recruit na magiging personal guard ng kanilang lord na si Roman Dimitri. Dagdag niya pa sa mula ngayon at sa pamamagitan ng isang simpleng proseso ay opisyal nilang itatala na sila ay kabilang na sa mga personal guard ng ating bida. Makikita si Scott na isang espiya mula sa imperyo ng Kronos na may numerong 78 at agad siyang tinawag sa loob. Sinabi ng tagapanayam na ang edad ni Scott ay 38 at tinanong siya kung mula ba siya sa kaharian ng Umberto. Ipinaliwanag ng lalaki kay Scott na ang mga personal guard ni Lord Roman ay may napakahalagang posisyon. Dagdag pa niya na bawat buwan ay tatanggap siya ng sahod na 39 na pilak at sa mga espesyal na sitwasyon tulad ng digmaan ay may karagdagang allowance para sa panganib sa buhay. Kaya tinanong siya kung may pamilya na siya at agad naman itong kinumpirma ni Scott. Tinanong ng tagapanayam kung sino-sino ang mga miyembro ng kanyang pamilya at kung saan sila nakatira ngayon. Tumugon si Scott na may asawa at anak siya at nakatira sila sa imperyo ng Kronos.
Napangiti naman ang lalaki dahil walang problema iyon at tugma ito sa impormasyong kanilang nakalap. Dahil doon ay nagsimulang matakot si Scott dahil napagtanto niyang alam ng mga ito ang kanyang pagkakakilanlan. Dagdag pa ng lalaki na ang dahilan kung bakit hinihingi niya ang impormasyong ito ay simple lamang. Sa isip ni Scott ay team siyang nakikiusap na makapasa siya sa pagkakataong ito dahil ang pamilya niya mismo ang magiging kapalit nito. Ipinaliwanag ng lalaki na kung sakaling mamatay siya habang ginagampanan ang tungkulin ay magbibigay sila ng kabayaran sa pamilya bilang parangal sa pambansang serbisyo. Naguguluhan naman si Scott dahil hindi niya inaasahan ang ibibigay na sagot sa kanya dahil ang pamilya niya ay nakatira sa Kronos. Kaya kinakabahan niyang tinanong sa lalaki kung ang pagkakaroon ng pamilya sa Kronos Empire ay hindi ba magiging problema ito. Nakangiting sinabi ng lalaking tagapanayam na hindi iyon magiging problema sa kanilang seguridad. Pagkatapos ng panayam ay umalis na si Scott habang iniisip na hanggat hindi siya gumagawa ng gulo ay wala silang pakialam sa kanyang nakaraan. Samantala sa ibang eksena sa pandayan ng mga Dimitri, sinabi ng Master of Blacksmith ng Dimitri na si Hendrik na narinig niyang isa si Scott sa mga mersenaryong lumahok sa mga digmaan at mukhang nasa maayos itong kondisyon. Gayunman napansin niyang bahagyang hindi pantay ang haba ng magkabilang binti ni Scott na nagdudulot ng kaunting hindi pag-aayon at medyo maiikli rin ang kanyang mga daliri, kaya maaaring mahirapan siya sa makakapal na hawakan na iyon lang ang issue. Nagtaka si Scott at tinanong kung pati ang ganoong detalye ay tinitingnan nila. Sumang-ayon naman si Hendrik dahil bilang personal guard ng kanilang young master ay kailangan nilang gumawa ng kagamitang exclusible para sa kanya. Nagulat si Scott nang marinig na gagawan siya ng custom-made equipment na para lamang sa kanya. Tinanong ni Scott kung ang ibig sabihin ni Master Hendrik ay lahat ng personal guard ng ating bida ay may custom-made na kagamitan at tinatanong niya kung hindi ba iyon magastos. Ipinaliwanag ni Master Hendrik na dito sa Dimitri ang mga piling puwersa ni Lord Roman ay tunay na kakaiba. Dahil ang kanilang young master ay palaging nakikipaglaban sa unahan ng digmaan kaya tungkulin ng kanyang mga piling puwersa na suportahan siya. Kaya sinabi niya ang mga kagamitang ito na ibinibigay nila ay makatutulong upang madagdagan ang tsansa nilang mabuhay. Sa isip ni Scott ay ipinapakita ba ng Dimitri ang ganitong sinseridad dahil bahagi siya ng puwersa ni Roman. Sinabi ni Master Hendrik na ilalagay niya ang kanyang pangalan sa kagamitan niya at titiyakin niyang may hahandog niya sa kanila ang pinakamahusay na sandata. Samantala sa ibang eksena sa kabundukan ay pinapaalalahanan sila ni Chris na sumunod ng malapitan dahil nasa larangan sila ng digmaan. Dagdag niya pa hindi dahil may dala silang 40 kilo ng kagamitan ay dapat silang gumalaw ng mabagal. Dahil ang tibay ng katawan ay direktang konektado sa kanilang kaligtasan. Kaya sinabi niya na mas mabuting bumagsak sila sa lupa habang ibinibigay ang lahat kaysa umatras dahil sila ang mananagot at hihilahin siya pasulong. Nagulat si Scott dahil grabe pala ang kabigatan ng kanilang basic training at higit pa doon ay si Roman mismo ang nasa unahan ng mga sundalo na parang wala lang ito sa kanya. Sinabi ni Hunt sa kanya dahil karaniwan ng makakita ng mga pinunong hindi man lang kumikilos at puro utos lang. Ngunit iba ang kanilang lord dahil palagi siyang nangunguna sa pinakamasidhing bahagi ng labanan. Seryoso niyang sinabi na kung hindi niya kayang sabayan ang bilis na ito, kung ganon ay hindi siya karapat-dapat na sumunod sa kanya sa digmaan. Nagtaka si Scott kung binabagal ba ng ating bida ang takbo niya para sa kanyang mga private soldier. Binigyan sila ng payo ni Hunt na kailangan nilang ibigay ang lahat dahil magsisimula na ang tunay nilang pagsasanay. Naguluhan naman si Scott dahil hindi pa pala sila nagseseryoso sa pagsasanay na ito sa pag-akyat ng bundok. Samantala palubog na ang araw ngunit hindi pa rin sila natatapos sa kanilang pagsasanay. Si Scott ay nahihilo na dahil wala silang kahit konting pahinga at grabe ang hirap ng kanilang training. Nakita niya na isa na nanamang tao ang bumagsak dahil sa sobrang pagod at hindi na nito kayang ipagpatuloy pa. Nagsalita si Vulcan at sinabi na siya na ang magdadala sa kanya sa likod niya at si Hunt naman ang magbubuhat ng gamit nito. Hindi makapaniwala si Scott sa kanyang nakikita at iniisip niya kung lahat ba ng personal guard ng ating bida ay mga halimaw. Samantala sa ika-10 araw mula nang magsimula ang pagsasanay, binati sila ni Chris dahil mahusay silang lahat at walang sinuman ang sumuko. Dahil ngayon ay sisimulan nila ang susunod na yugto ng kanilang training sa inner energy cultivation. Natuwa naman si Scott dahil sa wakas ay matututuhan na nila ang sekreto ng lakas ng Dimitri. Nagsalita si Chris at sinabi na ang teknik na kanilang pagsasanay mula ngayon ay tinatawag na Osir cultivation technique. Sobrang natuwa ang mga bagong recruit ng Dimitri dahil matututuhan na nila ang Osir cultivation technique. Sinasabi dito na umupo ang mga sundalo ng cross-legged na nakatuon sa pagdama ng enerhiya, ang tinatawag nilang resonansya.
Sa isip ni Scott ay hindi pa rin niya maramdaman ang kahit anong mana. Kaya nasimulan niyang mawalan ng tiwala sa sarili kung wala ba talaga siyang talento. 1 oras ang lumipas at 2 oras ang lumipas. Bilang isang mersenaryo ay sinubukan na niya ang halos lahat ng paraan upang maging isang aura swordsman. Ngunit gawing posible ang isang imposibleng pangarap ng walang talento ay tila walang pag-asa. Pagkalipas ng 3 oras ay bigla siyang nakaramdam ng kakaibang aura sa loob ng kanyang katawan. Nagulat siya dahil naramdaman na niya ang mana at nakita ang kanyang aurang kulay na berde. Pakiramdam niya ay minsan mainit at minsan malamig ang dumadaloy sa kanyang katawan, na para bang nananahan ito sa kanyang balat na parang banayad na agos ito. Kaya kung kahit siya na walang talento ay nakaramdam ng mana sa loob lamang ng 3 oras ay karapat-dapat talagang tawaging tagapaglikha ng aura si Roman. Kaya kung maipapasa niya ang Azure Cultivation Technique sa imperyo ng Kronos ay gagantimpalaan siya ng yaman at matitiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Dahil doon ay matutupad na niya ang kanyang tungkulin na nakawin ng mga sekreto ng Dimitri. Ngunit napaisip siya bigla kung sulit na ba talaga gawin iyon. Nagsalita si Chris at sinabi na sa ngayon ay magpapatuloy silang magsanay gamit ang Azure Cultivation Technique. Kaya kung may magpakita ng mabilis na paglago o natatanging merit, ay ituturo sa kanila ang isang bagong sining ng martial art na angkop sa kanilang potensyal. Nagtanong ang isang bagong recruit kung bakit pa nila pag-aaralan ang bagong martial art dahil kamangha-mangha na ang Azure Cultivation Technique. Seryosong tumingin si Chris sa bagong recruit at sinabi na may pagkakamali sa mismong tanong niya tungkol doon. Dahil para sa mga sundalo ng mga Dimitri, ang Azure Cultivation Technique ay itinuturing lamang na antas na pangunahin na sining ng martial art na itinuturo sa mga baguhan. Abangan sa susunod natin video kung paano nanumpa ang mga SP ang pinadala ng Kronos matapos nilang masaksihan kung paano sila tinatrato sa Dimitri. Makikilala rin natin ang bisita ng ating bida na ang presidente ng Gold Bank na nagnanais makuha ang pabor ng ating bida. Higit pang dapat abangan ang magiging kapalaran ng mga kasosyo ng Dimitri at kung sila ba ay tunay na tapat kay Roman o pawang mukha lamang sa pera. Kaya huwag kalimutan i-like ang video na ito at mag-comment sa ibaba. Maraming salamat.